SSS E1 form. In this video, pag-usapan natin ano yung tamang paraan ng pag-fill out ng SSS E1 form. And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Bali, ito yung E1 form ng SSS kung saan ito yung dapat mong gamitin kung sakaling hihingi ka or mag-a-apply ka ng SSS number. So, bago natin pag-usapan yung tamang pag-fill out nito, may mga reminder dito sa baba na kailangan nating malaman. Kung kailangan mo ng SSS number dahil required sa trabaho, halimbawa, first time mo mag-atrabaho at ito yung isa sa mga requirement, ang kailangan mo lang fill upan is itong letter A, ito yung part na yon. Letter B kung meron kang beneficiaries, kung wala, ilagay ang N/A, katulad nito. At ang panghuli is itong letter D. Hindi mo na kailangan fill upan itong letter C. Pero, kung sakaling ikaw ay self-employed katulad ng mga freelancers or kahit yung mga nag-YouTube, kung isa kang OFW or non-working spouse, like pwede kang maging member through sa asawa mo na member ng SSS, pwede mong or dapat mong fill upan itong letter C. And may mga hindi dapat mag-apply ng SSS number or hindi na dapat mag-fill out ng SSS E1 form. Kasama na dyan yung more than 60 years old, hindi na sila qualified. Kung sakaling meron ka ng SSS number before, hindi ka na rin qualified kasi isang beses lang dapat magkaroon ng SSS number. And also, kapag mag-present tayo ng requirements, like yung birth certificate, marriage contract, or death certificate, let's say mag-a-avail ka ng benefits or ng death benefits mula nga sa SSS, kailangan nito ng original or certified true copy nitong mga documents na to. And very quick na lang din, meron pang ibang mga requirements na pwede ninyong i-provide. Let's say, meron kayong baptismal certificate, driver's license, passport, PRC, or Seaman's book, pwede yan. Kung wala ka ng alinman sa mga ito, tumatanggap ang SSS ng alinman dito sa mga ID sa baba. Pwede nga yung credit card or life insurance policy. Student permit, pwede din from LTO, school ID card, pwede, police clearance, tinatanggap din nila. And andito pa yung ibang mga requirements. So let's proceed, pag-usapan na natin yung E1 form mismo. Dito sa pinakataas, hindi nyo to lalagyan ng number. Ang maglalagay nito is yung mismong personnel or yung tao mismo sa SSS. Kapag kasi kompleto yung requirements mo at nakita nilang tama yung pagkaka-fill out mo ng form, lalagyan na nila ito ng number. At mas maganda na itago mo tong E1 form kasi may mga pagkakataon na hihingan ka ng proof ng SSS number. Pwede mo kasing gamitin yung UMID card mo. Pero paano kung wala ka pang UMID card? Pwede mong i-provide yung E1 copy, bali yung kopya nito, and yun ay mag-serve na may proof ka nga na sa'yo yung SSS number or meron ka ng SSS number. And dapat lang na ang gamitin dito is black ink only. May iba kasing document na tumatanggap ng blue, pero dito, nakalagay na black ink at big letters lang. Hindi pwede gumamit ng small letters, obviously. So let's proceed. For the personal data, ilalagay natin dito ang last name. Apelido muna, sumunod ang pangalan natin. Kung dalawa yung pangalan mo, ilalagay mo rin yan dito sa first name. And yung middle name. Hindi dapat yung middle initial lang. Yung buong middle name o yung apelido nung nanay mo nung dalaga pa siya. And yung date of birth, dito maraming nalilito kasi inuura nila yung araw. Ang unahin mo is yung MM or yung buwan. Let's say November, ilalagay mo dito 11. And then day naman, let's say 30 ka pinanganak, ilalagay mo dito is 30. And then, yung taon na pinanganak ka, let's say 1990, yun yung ilalagay mo rito. And then, the rest na lang is madali. Sa sex or gender, kung pinanganak ka na lalaki, yun yung ilalagay mo rito. Kung babae naman, female. Yung current status mo, single, married, widowed, legally separated, and others. Dito, kung ano ilalagay natin, possible mag-ask pa ng requirements ang SSS. Let's say, widowed. Magpapakita ka ng proof na widowed ka na nga. Kung makikita natin or maalala natin kanina, merong additional supporting documents. So, ito yung mga additional supporting documents. And then, tax identification number. Kapag first time mo mag-work, isa rin to sa mga requirements. Kung meron ka na nun, pwede mong ilagay dito yung tax identification number, yung first 9 na numbers, hindi na idadagdag yung mga zero sa hulihan. Pero kung wala ka naman nun, okay lang din. Ang nakalagay naman kasi dito, if any. Ibig sabihin, kung meron lang, ilagay siya dito. Nationality is Filipino. Kung isa kang Pinoy. Religion, yung mga halimbawa nito is Catholic, Christian, like born again, or pwede yung Iglesia ni Cristo. Yun yung pwedeng mga isulat dito.
And then, place of birth, city and province na lang. So, pwede nyong ilagay dito, let's say, pinanganak kayo sa Caloocan, ilalagay nyo is Caloocan, Metro Manila. Pero kung pinanganak ka sa ibang bansa, ilalagay mo yung city and yung bansa na yon. Let's say, pinanganak ka sa Korea. So, ilalagay mo dito yung city and also yung country na Korea. And then, home address naman. Susundin natin dito yung format. Kung sa building or room, floor, unit number, yun yung ilalagay dito. Let's say, nakatira ka sa building 1, and then yung unit number mo, yun ilalagay dito. Kung wala naman, kung hindi ka sa building nakatira, pumunta na agad dito. Kung house, lot, or block number, yun ilalagay dito. Kung may street name, ilagay din. Subdivision or yung village. And then yung barangay, kung applicable, or di naman kaya yung district or locality. And then yung city, province, and country na din. Yung zip code, pwede nyo i-search kung ano yung zip code sa lugar ninyo kung sakaling hindi nyo alam. Ito yung website ng PhilPost, that's phlpost.gov.ph, kung saan pwede nyong malaman kung saang zip code kayo. So let's say, Caloocan, ito siya. Depende kung sa Caloocan City or sa Balangkas, Calong. Ito yung mga zip code na pwede nyong ilagay. And then, mobile or cellphone number. Mahalaga na lagyan nyo to ng information kasi kapag may mga OTP or communication na ipapadala si SSS, isisend ngayon sa cellphone number or sa email address. Yung email address, ang halimbawa nito is yung @yahoo.com or @gmail.com. Huwag nyong ilalagay yung email address ninyo sa kumpanya ninyo kasi pag umalis kayo sa company na yan, wala na kayong access sa email address na yon. And also sa cellphone number, mahalaga na active yung cellphone number. Lalo ngayon, nire-register natin yung SIM card natin or yung cellphone number. So pag nawala yon, mas mahalaga na kaysa magpalit kayo ng SIM number, mag-request na lang kayo na i-issue ulit sa inyo yung SIM card with the same phone number. Depende kung sa Globe kayo or sa Smart. Pwede rin sa TM or TNT. And then, this time, father naman, or yung tatay natin, yung apelido, yung first name niya, and then middle name na din. Yung middle name nung tatay natin, kadalasan iba to sa middle name natin. Yung middle name kasi natin, sinusunod natin to sa apelido nung nanay natin. And then mother's maiden name, ibig sabihin pangalan niya nung dalaga, nung hindi pa siya kasal or nagpapalit ng pangalan nung nag-asawa siya. This time, dependents or beneficiaries. Pwede mong i-declare dito yung anak mo and yung asawa mo. Kung wala, pwede kang mag-declare ng iba pang beneficiary dito. Kung sakaling kulang itong boxes na to, let's say more than 5, yung anak mo, pwede mong i-check to at pumunta sa third page. Ito, ibig sabihin, pwede mo rin itong lagyan ng information. Dapat tama yung date of birth na ilalagay dito and also yung mga pangalan din nila. May nakalagay din ditong part na other beneficiaries ulit. Kung walang asawa and yung parents are both deceased na or patay na. Ilalagay dito yung pangalan and kung ano yung relationship mo sa kanya. Let's say, kapatid mo ba siya or immediate family member, yun yung ilalagay dito. And huwag kalimutan na pipirmahan din itong part na to. So, lalagay mo dito yung pangalan mo, yung pirma, and kung kailan yung date na pinilapan mo to or ipapasa mo tong document na to sa SSS. So, balik tayo dito sa first page. Sa letter C, applicable lang to sa mga freelancer, sa self-employed, sa OFW or non-working spouse. Kung profession or business, let's say, wala kang boss, instead isa kang doktor, and kumikita ka based sa profession mo, pwede mong ilagay yon dito. And kung kailan nag-umpisa yung work mo na yon, and magkano rin yung monthly earnings. Ito yung mga self-employed. Pasok dito yung mga freelancers din. For OFW, ilalagay dito yung foreign address and monthly earnings. Kung gusto mong mag-apply for Flexi Fund Program, bali additional funding ito sa SSS, pwede mong i-check yung yes. Pero kung ayaw mo naman, kung gusto mong plain contribution lang sa SSS, pwede mo nang i-check yung no. For non-working spouse, ang kailangan ilagay dito is kung ano yung SSS number or common reference number na makikita sa UMID card nung asawa mo. Ilalagay din dito yung monthly income nung asawa mo na member ng SSS and dapat pirmahan ito ng asawa mo. I agree with my spouse membership with SSS. Signature of or printed name of working spouse. Ibig sabihin yung asawa mo na member ng SSS at nagtatrabaho din. Lastly, katulad nung sa third page, kailangan ditong pirmahan. Printed name mo, pirma, at date. Kung sakaling hindi ito mapirmahan, pwedeng gamitin yung right thumb or yung right index.
Etong part na to, iiwanan mo lang to kasi si SSS personnel ang mag-fill up nito. Sa experience ko dati, within the day, nabigay na sa akin yung SSS number ko. At ibabalik sa akin itong kopya ng E1 form, andito sa bandang taas yung SSS number. At kapag meron ka ng SSS number, pwede ka nang mag-enroll dito sa my.sss o yung SSS online version. Ang requirement kasi dito is dapat meron ka munang SSS number and then afterwards, pwede ka nang mag-register dito. Para makapag-login kasi kailangan ng user ID and password. And ginagawa yon or kinikreate yon during registration process. Ang maganda dyan, kapag meron kang SSS online account, pwede mong ma-check yung contributions mo online, pwede ka rin mag-apply ng loan or benefits online lang. Hindi na kailangan pumunta sa branch and makukuha mo yung loan mo or yung benefits mo sa mismong bank account mo. And actually, karamihan ng mga services na pwede nating i-avail sa SSS is dapat talaga gawin siya online. So maganda na ito agad yung gawin mo after mong makakuha ng SSS number mula sa SSS nga. Para sa tutorial video nito, pwede mo nang i-check yung video sa baba. Sana makatulong sa inyo. And kung may iba kayong katanungan like paano yung actual na proseso ng pag-apply ng SSS number, pwede rin bang gawin yan online or dapat pa sa branch ko na gawin? Meron kaming ginawang mga tutorial videos tungkol dyan. Pwede nyo i-check itong mga videos sa baba. And sana nga makatulong. Please let us know by clicking the like button. And see you sa mga next videos. Bye-bye!